Oras po natin, 5:58 in the morning. Ngayong araw na sisimulang i-imprenta mga balota ang gagamitin sa eleksyon. Ayon sa COMELEC, nasa 50 million ang kabuang bilang ng mga balota. Isang balota kada botante ang bilang ng mga ipiprint. Hindi raw gagawa ng mga extra balota dahil baka magamit ito sa pandaraya. Presic specific day ng mga balota. Ibig sabihin, nasa harapan ang mga matataas na posisyon habang nasa likod ang listahan ng mga lokal na kandidato. Inaasahang matatapos ang pag-imprenta sa 25 pa ng Abril. Paglilinaw naman ng COMELEC, posibleng dry run lang muna ang gawin ngayong araw para masigurong tuloy-tuloy na ang pag-imprenta ng mga sa mga susunod na araw. At mga kapatid, 3 buwan na lang, eleksyon na. Kaya bukod sa pag-imprenta ng mga balota, hinahanda na rin ng mga voter or vote counting machines. Para pag-usapan yan at i-demo sa atin kung paano ito pinapagana, makakasama natin ngayong umaga si COMELEC spokesperson James Jimenez. Good morning, Sir James. Morning, Sir Mart. Welcome back, sir. Thank you. Thank you for having me. Sir, ang tanong natin, diretso na tayo. Ito ba mga makina na ito talagang foolproof na hindi pwedeng dayain? Walang, yun ang kadalasang katanong ng mga kababayan. Pwedeng dayaan yan eh. Well, very secure yan, no? Yung sasabihin na hindi talaga pwedeng dayain, medyo alam natin kasi maraming susubok eh. At marami naman paraan na para para subukang lokohin yung makina. Pero ang alam natin ay unang-una, kung ano man yun, madaling ma-detect at madaling ma-isolate yung epekto ng kanilang mga panloloko. Ang maganda kasi dito, yung ating sistema, yung pagkakaset-up ng pagtatransmit ng results, maraming nakakakita kaagad ng official results. No? Kaya kung may maloko ka mang isa, hindi mo maloloko lahat, magkakabuking. Gaano ka bilis, Sir James? Sorry. Hindi, pag sinaksak mo yung gano'n, yung isang balota, sino-sino kaagad ang makakatanggap nun yung mga recipient nun ng kopya? Yung pagpasok ng balota, hindi mo na magkakaresulta yan. Kasi parang parang computer. Pasok mo lang ng input mo, tapos sa dulo at saka mo lang siya bibilangin. Tapusin mo na lahat. Pagbilang mo sa kanya, less than 5 minutes, tapos yung bilangan. Pagpadala mo sa kanya, less than 15 minutes na, kung maganda signal, syempre, na-transmit mo na yan. But basically, kapag nakaalis na yung signal dun sa makina, pupunta yan sa municipal canvasser, pupunta yan sa central server, yung pinaka-backup ng COMELEC, and then maglalagay din tayo ng kopya niyan sa internet. So sabay-sabay makukuha ng municipal, very near real time, no? Regional, municipal, and then yung central. Central, kayo na yun? Kami yun. Sa main office yun, no? So, ibig sabihin, parang makasingit lang, yung sa katanungan. So, kung dudoktor rin sa municipal level, meron pa yung sa pinaka-main, sa server. Tama. Mabubuking mo kagad ngayon yun. Dahil pagtanggap ng municipal niyan, at nag-canvas na siya, ibabato niya yung resulta ng canvas niya sa central. Diba? So magkakaalaman kayo na merong pagkakamaling nangyari. Ano ang pinagkaiba nitong bagong PCOS machine dun sa lumang PCOS machine? Well, physically, mas malaki siya. No? Yung kanyang screen ay mas malawak at colored din. And then, meron siyang tinatawag nating self-diagnosing lens. Ibig sabihin yung lente niya, nakikita nung lente kung madumi na siya. At kapag madumi na yung lente, mag-a-alert siya dun sa operator at sasabihin niya, magpasok ka ng cleaning sheet na tinatawag. So, lilinisin niya sarili niya. Anong practical effect niyan? Ang practical effect niyan, doon sa tinatawag nating encrypted ballot images, malinis na malinis palagi. Kasi wala ngang matitira. Kasi pag pag nagsascan ka, yung himulmul kuminsan ng papel, naiiwan dun sa lente. So nagkakaroon ka ng parang dumi doon, no? So nagkakaroon ng marka yung images. Pangalawang pagkakaiba, sir, yung saving din sa memory, simultaneous. Dalawang sabay na pasok sa memory card. At ang memory card natin ngayon, hindi na siya yung CF card, kundi SD card na. Mas matibay na card yon. Pero ang gusto ko talagang emphasize, Sir Mart, no? Yung 4 na security features na sinasabi ng marami na wala. No? Yung UV mark, halimbawa, merong UV mark yan. Pinapakita ni Jel ngayon, no, na merong UV marks yung mismong balota natin. Yan. So, malinaw na magagamit yan to make sure na i-reject nung makina yung fake na balota. Okay? Yung source code na sinasabi nilang wala din, 7 months pa lang, ginagawa na natin yung source code. Katunayan, may trusted build tayo ngayon, no? At ilalagak natin sa Central Bank.
Pangatlo, yung sinasabi nilang VVPAT na wala daw kakayanan yung makina na maglabas ng resibo. Again, meron po yan. Ipapakita po natin. Ang ginagawa ngayon ng ating demonstrator, nagpasok siya ng balota at i-verify ng makina yung nakasulat, tapos maglalabas siya ng imprenta, Yun. ng tape. Ang problema natin dyan, nasa mga 13 seconds yung pag-imprenta ng tape. And then kapag may tape ka na, ano yun, parang reflection yun ng balota mo. So ang pangamba ng marami, baka magamit yan. Yan yung pinipilas niyang tape. Baka maibigay yan sa kung sino-sino bilang resibo para sa vote buying. Ayun. So anong solusyon dito, James? well, sa ngayon, talagang wala, no? Dahil madaling maipuslit yung tape na yan. So, pinag-iisipan ng COMELEC, no? Na, andyan, meron tayong ganyang feature, pero maganda bang ilagay? No? Kasi baka magka-problema tayo on election day. Yung nanalo dito, si President Overvote, Vice President Big Bird, Senator Joey Pepe Smith, Alden Richards. ang importante dyan, Sir Mart, makikita mo, naka-indicate na nag-overvote ka. Overvote. Oo. So, Galing. bilang ng makina kung ilan yung mga pagkakamaling ganyan. Pero ang worry ko dito, James, alam naman natin, kahit anong gawin natin, lalo sa mga provincial, lalo na sa lokal na level, halalan, yung vote buying. Bigayan, apo. May resibo na ngayon. Yan na nga. Tingnan mo nga, tingnan ko. Binoto mo ba akong hayop ka? Ayan. Wala naman rito yung pangalan ko, yung kalaban ko Imbis na perang iabot sa'yo, baka saksak ang abutin mo. Tama, isa pang concern din yan. Oo. No? Na baka maging daan yan para magkaroon ng repercussions or reprisal sa mga boto. Kaya nga talagang pinag-iisipan natin maigi yan. Kung bibigyan nyo ng resibo, Kung bibigyan ng resibo, Yung hindi. mga kandidato. Oo. Yung mga boto. botante. Pero ang importante nga, ito nga, kaya nga ng makina. No? And then, pang-apat, yung huli, yung sinasabing digital signature. Digital signature. May digital signature tayo and in fact, 3 ang kailangan para lang makapag-print ng election results. So, hindi katulad dati. Dati may digital signature naman at sabi naman ng Korte Suprema, yung makina natin may kakayanan nga. Pero ngayon, makikita mo, 3 na ang i-require niya. Si Jel ngayon, sinasara niya yung election at imbis na mag-print ka agad yung makina, kita mo hihingi siya ng 3 pirma. Magkakaroon ng malaking question mark dun sa screen. Okay, yun. Nakita ko. Yun yung hinihingi niya yung digital signature. So, yung 4 na features na yan na palaging sinasabi na kesyo wala daw, hindi kayang gawin ng makina, ito nga, kaya naman. Teka, yung digital signature, James, paano yan? Paperma ba? Hindi, yung digital signature para siyang para siyang special code na nasa pangangalaga ng teacher. In this case, ang makikita niyo ang implementasyon natin diyan, ididikit mo na yung yung blue na Susi. I button o yung parang susi. Tapos magi-input siya ng kanyang pin. Pag na-input na yung 3 pin at saka lang siya magi-imprenta ng election return. So may hawak ng blue na yung teacher. Yung teacher, yung 3 teacher, yung BI. Teacher, ang galing, ano? At saka, kung mapapansin ninyo mga kapatid, yung nasa may kaliwang bahagi, yun yung luma. Ano Yun din? yung luma, oo, Yun yung lumang Picos. Yung medyo manipis ng konti. Yung manipis ng konti, ayun, sa kanan ng technician. Yun yung dati. Oo. Tapos yung nasa unahan naman nun, yun yung baterya ng VCM. Okay. Ayan. Bakit may baterya, may kuryente? Anong system yan? Oo. Yung baterya na yan yung pinaka-backup natin. No? Backup power. Alright. Ang maganda dyan, dalawa. No? Una, yung baterya, ang buhay niya nasa 14 hours. Okay. So 14 to 15 hours, continuous operation. Pangalawa, nakakabit yan sa makina kahit yung makina na nakasaksak sa dingding, sa kuryente. Ang mangyayari niyan, habang nakasaksak yung makina sa kuryente, nagcha-charge ng tuloy-tuloy yung baterya. Ang galing, ano? Tapos pag nag-brownout, namatay yung power dun sa kuryente, biglang papasok ngayon yung baterya. Para siyang uninterruptible power source sa computer. So, wag mangambal mga kababayan natin na pag nagkaroon ng nako, mananalo Sa na si Mindanao. ganito. Yun. Sa Mindanao. Si Kuya na mananalo, leading si ganito, tapos biglang nagka-brownout. Tama. Maliban na lang kung nakawan yung baterya. Wala na. Hindi, iba pero na. kahit May naman mga ganun, kahit naman ganun mangyari, sir, meron naman tayong mga supplies din na pangpalit, no? Pero wag na lang natin subukan. Tsaka may mga polis naman na army. Definitely. Babantay. Definitely. May Sir police James, tayo doon. pwede mo ba ipakita sa amin paano ang proseso pag kunwari boboto? Sige, sir. Halika, Pwedeng tayo. pahingi ng ng balota para Balota, makita lang sample. natin.
Paano gagawin? Halika. John, ikaw na magano, John. Sampulan mo. si John Sabayton. Ayan. Nandiyan na So, kayo. Sir Jun, kailangan ang tingnan mo una-una yung balota, pansinin mo na meron siyang mga Bilog. May mga bilog. Bilog dito. Oo. Dapat siguraduhin mo pag tinanggap mo yung balota, walang marka yung mga bilog Walang na yan. walang marka dito. Oo. Okay. Hindi lang dyan. Tignan mo rin yung mga guhit sa Gilid. sa paligid ng balota. Ito, oo. At saka doon sa barcode sa baba. Okay, ito. Dapat malinis din dyan. Malinis dapat, Oo. walang dumi dapat to. Walang dumi, walang nagko-connect sa mga iba't ibang marka. No? Bakit, James? Kung may mga dumi-dumi yan, ano ibig sabihin Pag yan? may dumi o Spoil. kaya may magkadikit na marka, i-reject ng ating makina. Halimbawa po, ako'y pinagpawisan. Tapos kinakabahan ako habang bumuboto, napatakan ko ng pawis. Okay lang yun kahit I-reject medyo basa. Hindi naman i-reject agad yan. No? Wala problema, mamasa-masa yan. Wag lang masulatan. Okay, halimbawa, boboto ako. Oh, boboto ka Yan, ngayon. ang mga presidente dito, Andres Bonifacio, Jose Rizal, Aha. Antonio Luna, Pedro Paterno. Kunyari, Andres Bonifacio tayo. Andres Bonifacio tayo. Bibilugan lang to, no? Yan yung... kwan. Sige nga, paano nga, Sir Jun? Yan. Iitiman. Itiman, okay. Kasi pag may mga nakita tayong balota noon na may Binilugan. bilog na nga, binilugan pa. Ay, mali. Mali yun. Mali din po yung maglagay ng ito yung check. si Andres Bonifacio yung standard bearer ng kwan. Pag sumobra ka dun sa, James, dun sa bilog. Pag sumobra ka sa bilog, okay lang. Hindi naman yan adult coloring. Tatanggapin pa rin. Okay, Oo. Halimbawa ho, ang presidente magiging lang yung problema- iboboto ko. Babasahin pa rin ba siya, tapos wala na ako ibobotong iba? Okay lang yan. Ito nga, makita mo dito. Dito ata may undervote ito eh. Wala. Pero mangyayari niyan, kung meron kang iniwang blanco, ituturing ng makina na undervote yan. Undervote. Pag undervote, ibig sabihin, inonote niya lang na nag-iwan ka ng puwang. Security feature din yun. Kasi pag naka-note sa record ng makina na nag-iwan ka ng puwang, tas later on, dinoktor yung balota mo, alam mong nagsinungaling yung balota, di ba? Ganda. Kasi doon sa original na basa sa kanya, walang laman. Halimbawa po, nagkamali ako, hindi pala yung iboboto ko, naging dalawa yung bilog. Pag naging dalawa yung bilog, tapos para sa isa lang yung posisyon, halimbawa, presidente, Wala na. vice presidente o party list, wala na. Ay, nako. Nako. Yun ang Sayang. sasabi Kaya natin natin kung touch ito, isa move. lang yung iboboto natin. Teka sir, nire-zero lang ata yung Zero makina lang, kasi okay, nag-print na tayo ng Ano yung nasa likod, James? election Ano return. naman yung sa likod, James? Ano sa Parang likod? may kwan eh. May naka-imprenta rin. Parang back to Wala na back. yan. Back to back yan kasi sa likod ata yung lokal dyan, no? Lokal. Lokal. At saka, kung hindi ako nagkakamali, party list meron din sa likod. Ang dami, no? Madami talaga, no? Sir, so yun, una-una, no, bawal mag-overvote. So dapat kung ilan lang yung hinihingi ng posisyon, yun lang ang iboboto mo, pwede kang bumoto ng kulang doon sa hinihingi. So halimbawa, senador, pwede kang bumoto ng 0, wala, or abstention. Pwede kang bumoto ng 1, 2, 3, hanggang 15. Hanggang 12. Pag sumobra ka sa 12, overvote na yon. So hindi na papayagan ng makina yon. Hindi niya bibilangin yun. Hindi niya bibilangin. Tay. Pero yung posisyon lang na yon. Yung posisyon lang na yon. ito yung bibigay. So kung nag-overvote ka sa president, yung president lang ang hindi bibilangin. Ayan. So nag-resiro na sila. Pag natapos yung imprenta ng zero receipt na yan, makikita natin na makakaboto na si Bayaw. Ngayon sir, mahalaga yung ginagawa ni Jel, yung piniprint niya na zero receipt. Tandaan nyo, nagpasok tayo ng isang balota, di ba? Right. So ngayon nag-print siya, kita nyo, 0 ulit yan. Zero. Zero ulit yung marker. So yun ang dapat makita ng mga watcher, na zero. Ito, bibigay ba to sa botante o sa watcher lang to? Hindi sa ho. teacher lang? Yan, yung hawak nyong specific na yan, gine-generate yan mga alas 6 ng umaga, alas 7 ng umaga. At the start of voting So talaga. makikita ng representatives ng mga kandidato. Tama. Okay. Na walang naman yung makina. Pagkatapos, James, Yun, isasaksak so, na yung balota ron. okay na, nakasulat na siya, no? Isa lang nilagay ko. Isa lang. Isa lang. So, ipapasok niya ng suwabing-suwabe Sige po, suwabe. yung balota. Kasing swabe ng bigote ko. Oo. Pero tutulak mo naman ng konti. Eh, tulak mo naman para naman. Sige. Tumulong Natatakot ka ako, naman. baka masira ako eh. Tulungan mo na yung makina. Sige po, kayo na po. Ikaw na po eh. Ako naman. Botante ba dapat magpapasok? Oo. Siyempre, alam mo iba magpasok. Oo. Ikaw mapasok talaga. Ikaw mismo.
isalaksak mo dyan. Iyon. Ano naman, hawakan ng iba yan. Ba, Tagalog din pala itong makina na to ha. Pakihintay sandali. Oo, pinoproseso ang Ang iyong ganda, balot. nandyan nga oh. Ayan oh, Andres Bonifacio. Undervote. Presidente si Andres Bonifacio, Ah, although wala pong alam mo ba, Yaw, ibang hindi posisyon. parang ATM yan. Dahil Pilipino ka, hindi magkukuha niya ng Chinese o German. So, wala talagang ano to. So kung okay ka na dyan, pipindutin mo ngayon bayaw yung green na buton. So, botante din yung pipindot. Oo. Bakalain mo yan. Ganda, high-tech ha. Tapos naglalabas ngayon siya ng resibo. Pero yun nga, paalala lang sa mga nanonood, ano? Yung ibang features dyan, pinag-iisipan pa ng COMELEC kung itutuloy talaga. Yung pagbibigay ng resibo. Oo, dahil nga, kunyari, magamit. O kaya, kunyari, si Bayaw, Hindi ilalagay sa- napusuan niya ngayon, biglang sabihin niya, ay, hindi si Andres Bonifacio ang binoto ko. Hindi na natin mabe-verify on election day dahil nakasilid na sa ballot box yun eh. Kailangan ipakita doon sa mayor na bumili ng boto o kay congressman. Ito, binoto kita. oh. Ayan. But So, one last question, James. Sige po. This whole process, pag boto ko, pagsaksak sa balota, mga ilang minuto ang tatagalin ng isang kababayan natin pag fill up niya nito, pagbigay, pagdating sa presinto, bigay hanggang sa makalabas siya, mga ilang minuto ang process. ang fill up natin actually umaabot hanggang 5 minuto kuminsan. Okay. Ano? Pero hindi yan masyadong nararamdaman dahil may 10 sabay-sabay bumoboto. Alright. So yung mabilis, nababalansin niya yung mabagal. Okay. Yung nakatayo siya sa harapan ng makina, aabot yung papunta siya, i-feed niya, tapos i-check niya. Pangkaraniwan, umaabot siya ng mga kung wala yung makina, ibig sabihin walang resibo, ganyan. Matatapos yan mga less than a minute. No? Ang problema, dahil may resibo, 13 seconds kang magbabasa nito, mag-iimprenta, maghihintay ka ng babasahin. Ang estimate natin, nag-time and motion study tayo, madadagdagan ng halos 7 hours yung proseso. No? So individually, mga 2 minuto, 3 minuto ang aabutin mo. Kuminsan aabot ka ng hanggang 5. Lalo na kung makulit yung butante. Pero yung kalahatan, isipin mo 800 voters yan. Kung kahit kalahati niyan ng gulo, aabutin ka ng mahigit 7 hours. So, itong resibo, mas lalong tatagal pala. Kasi Yes, sir. resibo Yun ang pangamba namin. Ano? Oo. Paano yun, sir? Sa isang presinto, siyempre, iba-ibang botante, iba-ibang yung Totoo. numero ng botante. So, paano yan? Pag naubusan na resibo, kung ano naman. Isa pa yon. Yung makina natin, meron siyang tape. Yung tape niya, under normal use, yung isang roll, pwede yan doon sa proseso ng printing. No? Ang problema kasi sa printing, 30 copies ang iniimprenta nating election returns. Nako. Kung bawat isang botante, bibigyan mo ng ganito, during the day, mga 2 beses ka titigil para palitan yung tape. So, dagdag na naman sa proseso. At hindi lang yon. Pag binubuksan-buksan mo yung makina, syempre, mas dumadami yung chance na mapasukan ng dumi Tama. or may masirang bagay dyan. So, yun na nga. So, talagang cause for concern yan sa amin. Alright. Well, maraming salamat, Mr. James Jimenez, sa 10 ng iyong mga kasamahan ngayong umaga. Be sure to come back. Use 5 everywhere. Copyright 2016.